ang mga epekto ng pagbaril sa katawan. Sa kasalukuyang panahon, ang pagkakaroon ng sugat mula sa baril ay isang panganib at maaaring magdulot ng matinding sakit o traumatiko at kasawian o pagkamatay na karanasan para sa sinuman. Sa dokumentaryong ito, tatakalakayin natin ng iba't ibang aspeto ng karanasan ito mula sa mga taong mismong nakaranas nito. Makikita natin kung paano binabanggit ng mga biktima ang kanilang karanasan at kung paano nila ito pinagdaraanan matapos ang pangyayari. Ang unang kaganapan, pagbaril sa katawan. Maririnig mo ang putok ng baril, makikita mo ang mga tao sa paligid na biglang sumisigaw sa takot. Tatakbo ka at magtatago para sa proteksyon. Habang humihinga ka ng malalim, titignan mo ang iyong katawan. Ikaw ay tinamaan na. Maglalabasan ang dugo mula sa iyong damit. Paano ba talaga ang pakiramdam kapag ikaw ay tinamaan ng bala? Alamin natin. Sa mga pelikula at palabas sa telebisyon, madalas natin makita ang mga depiksyon ng pagbaril. Ngunit tayo ba'y tunay na nakakatanggap ng tamang pagkaunawa sa karanasan ng mga taong nakaranas dito sa totoong buhay? Ayon sa CDC noong 2017, humigit kumulang sa 40,000 katao ang namatay dahil sa mga insidente ng pamamaril sa Estados Unidos lamang. Subalit marami rin ang nakaligtas mula sa ganitong mga pangyayari. Ang kaganapang pagbaril. Ang karanasang pagbaril ay nagdudulot ng iba't ibang mga senyales at reaksyon sa katawan ng tao. Ang pakiramdam ng pagkaantig ng bala ay malamang nang naapektuhan ng lokasyon ng sugat, laki ng bala at reaksyon ng katawan ng individual. Subalit, mayroong mga common na patunay na nagpapakita kung ano ang karaniwang nangyayari. Maraming mga biktima ng pagmamaril ang naaalala ang unang pagpasok ng bala. Ang nakakapagtaka ay hindi nila naiisip na may sakit sila sa unang sandali. Ito ay kakaiba sapagkat inaakala natin na ang mainit na metal na pumupunit sa balat kailanman at nerbiyo ay sobrang sakit. Ngunit karamihan sa mga biktima ng baril ay hindi pansin at tinatamaan sila hanggang makakita sila ng dugo. Isang biktima ng baril ay nag-aalala sa pagtama ng bala. Napakiramdam niya ay parang may nagtapon na maliit na bato sa kanya. Tinamaan siya ng bala sa gilid. Ang tanging naalala niya ay ang pagkabigla. Ngunit walang masakit na nararamdaman. Maraming mga biktima ang nagbabahagi na sa unang sandali ng pagtama ng bala, hindi nila naramdaman ang anumang sakit. Sa Estados Unidos, ang mga suspect na nagkasala o bumaril sa biktima at nasawi, sila din ay bibigyan ng asistensya ng kamatayan kung saan sila ay papatayin gamit ang injection. Ito ay tinatawag na bitay. Sila ay ikukulong ng pansamantalang panahon at pagkatapos sila ay bibigyan ng pagkakataon para kumain na kanilang gustong kainin at makausap ang kanilang mga mahal sa buhay. Alamin natin ang mga prosesong kanilang ginagawa bago sila bitayin ng kanilang mga kasalanan. Ang paghanda sa pag-angat. Sa araw ng kanilang pag-angat, tumatanggap ang mga biktima ng pamamaril ng pagbibisita mula sa kanilang pamilya at mga relihiyoso. Ito ang panahon kung saan sila ay pinibigyan ng pagkakataon na magpaalam at pagbigay ng huling mensahe. Ang mga chaplain ay nagdilingkod bilang mga tagapayo, nagbibigay ng espiritual na gabay sa mga taong sumasailalim sa matinding karanasan na ito. Ang huling araw. Sa ikalawang bahagi ng araw, pinapayagan ang mga biktima ng pamamaril na pumili ng kanilang huling hapunan. Ang pagkain na ito ay nagkakahalaga na hanggang $40, depende sa regulasyon ng estado. Ito ay isang espesyal na pagkakataon para sa kanila na kumain na kanila paboritong pagkain bago harapin ang huling sandali na kanilang buhay. Ang araw ng pag-angat. Sa mga oras ng bagong pag-angat, tinitiyak na handa na ang lahat na pinakailangan para sa operasyon. Sa maraming kaso, ang lethal injection ang paraan na pag-angat kung saan ang mga biktima ay dinadala sa isang espesyal na silid na may gurney
Dito sila binibigyan ng mga letter na gamot na magdudulot ng kanilang kamatayan. Mga huling salita, bago ang operasyon, pinapayagan ng mga biktima na maglabas sa kanilang huling salita. Ito ay kanilang pagkakataon na magpayag ng pagdadalamhati, pagsisisi o pagpapatawad. Ang mga huling salita na ito ay bumabahagi ng kanilang mga damdamin at pagtanggap sa hihinat ng kanilang mga aksyon. Ang paghahatol sa takdang oras ng operasyon, dinala ang mga biktima sa execution chamber. Ang paglalakad na ito ay kasama ng mga tanod at iba pang opisyalis ng piitan. Sa labas ng silid, ang mga saksi ay nag-aantay habang nagka-executioner ay naghihintay na sensyal mula sa warden bago ito ipatupad. Ito ang huling bahagi ng proseso ng kanilang pagkapiit. Pagsusuri sa kabila ng mga regulasyon at proseso, patuloy pa rin ang malalim na pagtatalo sa moralidad at epektibong implementasyon ng parusang kamatayan. Ang bawat pagpapatupad dito ay nagdudulot ng kontrobersya at pagtutol mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang mga katanungang patuloy na umuugi, ito ba ang tamang solusyon sa kriminalidad? Paano ito nakakatulong sa pag-unlad ng lipunan? Pagwawakas. Sa huling salita, ang pagpapatupad ng parusang kamatayan ay patuloy na nagbibigay ng mga pag-uusap sa moralidad at sistema ng hustisya. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang opinyon at pananaw na sa usaping ito. Ang mga kwento ng mga biktima ng pagmamaril ay nagdudulot ng pagbabahagi ng iba't ibang perspektiba at damdamin sa kaparusahan o sistensya para sa naging sospek o bumaril. Dito ay malinaw na nabibigyan ng hustisya ang biktima sa krimen dahil sa kanyang pagkasawi. Ang buhay na kinuha sa kanya, buhay din ang kukunin sa pumatay sa kanya. Dahil sa Estados Unidos, malaking kasalanan ito sa kanilang batas at lalong-lalo na sa mata ng Diyos. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang kwento ng mga biktima ng pamamaril sa Estados Unidos. Salamat sa pagtutok at patuloy na pagsubaybay. At dito na nagtatapos ang ating video. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Kung kayo ay natuwa, huwag niyong kalimutan i-like at subscribe ang ating YouTube channel.